mga ka-legit Dover Gods, panibagong updates po tayo kung saan is it true that ang TBJ at ang tape ay nagkasundo na ulit. Ito po ay ayon sa sulat ng Philippine Daily or Philippine Star. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, bago natin pag-usapan yan, so may para po sa ating recap and updates na itong si Miss Jenny Pere ay meron pong inihahandang malaking pasabog para po sa paparating na April 6 at bukas according to Bossing ay ilalabas na nila kung sino ba yung tinutukoy nilang SG at ito talaga yung pinakakaabang-abang na talagang inaabangan ng lahat ng mga legit Dover Gods, ano. Talagang every Saturday masasabi mong ito yung pinaka-special day nila kaya talagang kaabang-abangan lahat ng kanilang ilalabas, ano. And of course, syempre po, hindi rin naman po nakapagpigil ang itong Dover Gods host na ito na grabe sumabog po ito sa galit dahil po sa isang issue na idinadawit yung pangalan niya. And of course, syempre hindi siya nanahimik, ano, kung sinagot niya po yung issue para at least hindi na lumala kasi siya po yung tinutukoy dun sa blind item na medyo offended sa part niya, 'di ba? Na alam niya naman na hindi siya, kaya sinagot niya po yung mga bashers na nandoon po sa social media platform na 'yon. Pero ito na pag-usapan natin kasi kahapon po nagkaroon ng interview. In-interview po kasi ang ilan sa mga host ng It's Showtime matapos po na magkaroon na ng kasunduan at pagpirma ng kontrata ng It's Showtime dito po sa GMA7. So ang tanong po ni Tito Boy, sino-sino nga bang mga kapuso ang magiging regular host ng It's Showtime sa GMA7? Katulad ng ilan sa mga kasunduan bago po tinanggap ni Vice Ganda ito pong kontrata na ito, kasabay nito ay pumayag din po siya sa kasunduan na ilang mga kapuso stars ang i-insert po nila sa nasabing show. So, pinaghahandaan talaga ng bonggang-bongga ng It's Showtime host ang pagtungo sa GMA Network para sa isang makasaysayang araw sa telebisyon. Mixed emotion daw ang naramdaman ng lahat ng taong involved noon sa show ng ABS-CBN na mapapanood na rin sa GMA7 sa susunod na buwan. Ayon sa kapamilya host, komedya na si Bong Navarro, hindi niya makakalimutan ng araw na ito, March 20, na may tuturing na historical moment para sa madlang people at sa mga kapuso viewers. Ito ang ikalawang collaboration ng It's Showtime at Kapuso Network matapos nga magsanib puwersa ang ABS-CBN at GMA7 sa pamamagitan ng pagpapalabas ng nasabing programa sa GTV. At ngayong Miyerkules nga ginanap ng It's Showtime sa GMA contract signing sa Studio 7 ng GMA kung saan nagkita-kita ang mga bossing na dalawang giant network. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Amuna, kay Bong, sinabi nitong grabe ang kaligayahang naramdaman nilang lahat sa show, talagang feeling grateful and thankful nga di umano sila. Pero naitanong din ni Tito Boy kay Bong Navarro kung sino-sino nga ba ang mga kapuso stars na ipapasok. Sabi diyan, pinagandaan daw po nila ito sa bagong bahay at halo ang emosyon. Kanina naging iyakin kami dahil sa naramdaman po nila. At sinabi po ni Bong Navarro na inaayos pa raw di umano ng kapuso ang mga kapuso stars na ipapasok po nila sa It's Showtime. At isa rin po sa mga nakakagimbal na balita kasi parang hindi ka makapaniwala that after all ay masasabing TBJ at tape nagkasundo na ulit. Para po sa title ng ito pong Philippine Star na ito, sinasabi niya na nagkaroon na ng pag-uusap ang tape at ang TBJ
at may kasunduan na po sila. So, para po i-fact check natin yan, sabi po ng sulat ni Miss Aster Amoyo, makasaysayang maituturing ang contract signing sa pagitan ng GMA at ABS-CBN top executive nung nakaraang Miyerkules, March 20, na may kinalaman sa alyansa ng dalawang giant network sa pagpapalabas ng long-running at top-rating noontime show ng Kapamilya Network, ang It's Showtime sa GMA simula sa darating na April 6, araw ng Sabado. Kahit mismo ang ABS-CBN at GMA at ang mga taong nasa harap at likod ng programang ito ng It's Showtime ay hindi rin inaasahang may tuturing na posibleng mangyari ang alyansa na dalawang TV giants at waring TV network. Sarami kasi ng pagsubok na pinagdaanan ng programang pinangungunahan ni Vice Ganda ay kasama na rito yung kanilang 12-day suspension. Patuloy ang pamamayagpag di umano ng It's Showtime dahil sa suporta ng loyal televiewers ng programa. At ganun din naman ang pamamayagpag ng It Bulaga ay hindi rin po talaga nagpapaawat. Kumbaga may mga times na talagang nangunguna ang It Bulaga, may mga oras naman din nangunguna ang It's Showtime. So, natitiyak natin na ingrande nga yung papalabas nila this coming April 6 at dahil po dito ay pinaghahandaan din ng It Bulaga at ng TVJ sa TV5 ang balitang lilipat sa dati niyang studio ang APT Studio sa Marcos Highway, Cainta, Rizal at to accommodate more audience. Hindi rin magtatakas na kung magkakaroon ng panibagong alyansa sa pagitan ng TVJ Production ni Tito Vic and Joey at APT Studios ni Mr. Tony Tobiera sa iba nilang future projects. Si Mr. G. Tobiera ay inalis din bilang President CEO ng Tape Incorporated at siya'y pinalitan ni G. Romeo John Halosos Jr. sa Ginoong Romeo John Halosos Jr. sa nasabing posisyon at dito nagsimula ang gulo between the new management at ng tatlong poste ng It Bulaga ang TVJ. So, ang sinasabi po nila ditong nagkasundo na yung hindi mismo yung Tape Incorporated, hindi mismo yung Halosos, wala pa pong pangyayari na nangyari na nagpunta po ang Tape at ang Halosos para po makipagkasundo muli sa TVJ. Wala pong nangyaring ganun. Ang bali ang ang pinaka-sistema ngayon is parang nagkaroon lang ng ng unity or united ulit si Mr. Tony Tobiera na paglipat po ng TVJ, never po itong nagbigay ng kanyang saloobin patungkol sa kaso. Hindi natin siya nakita, hindi nagsalita man lamang patungkol sa case na final ng TVJ against Halosos. So ang sinasabi nilang nagkasundo is yung pagpapagamit nga ng APT Studio dito po sa It Bulaga kasi mas marami po silang maa-accommodate, pero yung reconciliation na tinatawag between the Tape and TVJ hindi pa po nangyayari yun. Medyo medyo clickbait lang sa part na yun ng Philippine Star kasi parang katakataka lang na magkakaroon ng reconciliation between them. Wala naman pong nag-e-effort na pumunta sa TVJ para gawin yun mula sa Halosos. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my new Facebook page, The Reds Channel.